mala hotel na pasilidad sa loob ng Bucor na pinapaupahan kada araw umano nitong si General Katapang sa high-value Chinese prisoners na nabuking. Akala siguro nitong si General Katapang hindi mabubuko. Oo, ay mantakin ho ninyo, pinaganda ho niya yung NBP. Inalis yung mga tent city, inalis yung Burotel, Bucortel, yung pala ay inilipat doon sa Sablayan, Occidental Mindoro. Nandun daw ho ngayon at doon ho naghahari-harian itong isang notorious na drug kingpin na Koreano. At pinagkakakitaan itong Bucortel na ito. Lakas loob daw ho na ginagawa ng mga ito na ginagamit madalas ang pangalan ng kanyang kaibigang si dating DOJ Secretary Crispin Boyeng Remulla. Tingnan mo nga naman talagang mayroong pinagkakasunduan sa pagpapahintulot daw ho ni Bureau of Corrections Director General Katapang kung saan may tinatanggap na bayad mula sa mga foreigners na gustong gumamit ng pasilidad. Alam naman nating lahat itong si Remulla ay yun hong ipinilit, pinagkasya, isiniksik na ombudsman ng administrasyong ito. Hindi ba para nang sa ganun, lahat ng kanilang mga kakampi ay mapagtakpan at lahat ng mga kalaban madaling makakasuhan. Kaya't malakas daw ang loob nitong si Katapang. Nakabrad nitong si Remulla. Nako, talaga. Alright, 4:07 in the morning. Eto na nga. Alam ho ninyo, nakakatuwa, napakaganda ho ngayon sa munti, doon sa loob, doon sa New Bilibid Prisons, napakaganda, napakalinis, at talaga naman hong malayo sa mga kontrobersya. Kaya naman kapag kami mga pumupunta doon, talaga naman hong naipagmamalaki mo yung Bureau, Bureau of Corrections o yung NBP. Diyan po sa Muntinlupa, sa loob. Napakaganda. Kaya pagdating dyan sa Munti, congratulations kay Bucor Chief Katapang, Bucor Chief Katapang, congratulations, General Katapang. Maganda. Kaya lang, yun pala, yung dumi ng Munti, ay inilipat dyan sa may bahagi ng Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Ay walas ay Sablayan na nga ang pangalan, ay ginawa pang Sablay. Akala siguro nitong si General Katapang hindi mabubuko. Ay mantakin ho ninyo, pinaganda ho niya yung NBP. Inalis yung mga tent city, inalis yung Burotel, Bucortel, yung pala ay inilipat doon sa Sablayan, Occidental Mindoro. Bakit ninyo? Bakit ninyo namin nasabi? Ay kasi ay isa hong mapagkakatiwalaang report mula sa ating mapagkakatiwalaang source na nandun daw ho ngayon at doon ho naghahari-harian itong isang notorious na drug kingpin na Koreano. At pinagkakakitaan itong Bucortel na ito. Mala hotel na pasilidad sa loob ng Bucor na pinapaupahan kada araw umano. Pinaupahan umano nitong si General Katapang sa high-value Chinese prisoners na nabuking. Akala natin na okay na Akala natin maayos na Yun pala, inilipat lang doon. Dahil nga naman malayo sa pansin, hindi masyadong pasyalin kasi dito sa Munti, kapag may mga presentation at mayroong mga visitation, pag ipinagyayabang ho yung usapin ng Bucor, pag sinabing Bucor, yan, National Penitentiary. Diyan po sa diyan sa New Bilibid Prisons, diyan po sa Munti, na nasa ilalim po ng Bureau of Corrections. Yan. Namumuno ho dyan si dating AFP Chief of Staff, General Katapang, I forgot the first name,
General Gregorio Pio Katapang. Ayan. Siya ho yung dating AFP Chief of Staff. Ngayon, bay mantakin ho ninyo pinaganda at talaga naman pag kayo pupunta dyan sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa, akala mo napakagaling. Akala mo'y napakalinis at napakaayos ng liderato at straight ang kanyang pagpapatupad ng mga alituntunin. Kaya umaasa ang marami na magiging maganda ang buhay ng mga PDLs or persons deprived of liberty dyan ho sa New Bilibid Prisons. Oo. Akala pag dyan ka pupunta, maganda. Pero yan pala'y sinadya niyang linisin para naman meron siyang naipagmamalaki. Kaya lang, hindi ho may tatago sa mapanuring paningin ng ating mga kababayan. Ito ho palang style niya na ito, inilipat niya. Oo, doon sa Sablayan Sablayan Prisons and Penal Farm. Dyan po sa Sablayan Occidental, Mindoro. Ito'y dahil sa pagpapahintulot daw ni Bureau of Corrections Director General Katapang kung saan may tinatanggap na bayad mula sa mga foreigners na gustong gumamit ng pasilidad. Ay dito ho napagalamang nangyayari ang paghahari-harian ng mga dayuhang bilanggo mula sa termino ni Katapang kung saan lakas loob daw ho na ginagawa ng mga ito na ginagamit madalas ang pangalan ng kanyang kaibigang si dating DOJ Secretary Crispin Boyeng Remulla. Tingnan mo nga naman talagang mayroong pinagkakasunduan di umano ay yun ang masakit dyan at etong si Remulla ay alam naman nating lahat itong si Remulla ay yun hong ipinilit, pinagkasya, isiniksik na ombudsman ng administrasyong ito. Hindi ba na para nang sa ganun, lahat ng kanilang mga kakampi ay mapagtakpan at lahat ng mga kalaban madaling makakasuhan. Kaya't malakas daw ang loob nitong si Katapang. Nakabrad nitong si Remulla. Kaya tanong, totoo ba yan, Mr. Ombudsman Boyeng Remulla? Na pumapayag kang gamitin itong si Katapang ang iyong pangalan para makapamayagpag dyan po sa may bahagi ng Sablayan Penal Farm. Nako, talaga naman. Sana naman ay hindi totoo yan. Pero yun nga, ang sabi nga walang usok kung walang apoy. Pinagkakakitaan din umano ni General Katapang itong isang notorious sa drug king si Park Wang-yul alias Worldwide na naka-extradite na sa South Korea matapos makulong ng halos dekada na sa Muntinlupa na pinangangasiwaan ng Bucor. Ang tanong, kung Erimanho ay mga pakulo lang, sino ang mag-iimbestiga? DOJ? Ay kung kaibigan nga ito, kung totoong kaibigan nga ito ni Boyeng, ay siguradong pagtatakpan ito. Dahil pareho silang mapapahiya. So, ngayon, kung ito ay hindi. Ang Bucor kasi under ng Department of Justice, di ba? Ay so sino mag-iimbestiga? Ombudsman? Di rin. Boyeng din. DOJ? Di rin. Mukhang may naiwang bakas si Boyeng dun. Oo, may naiwang anino. Kaya parang may problema tayo dyan. So, ngayon, ang tanong, totoo ba yan? At kung hindi yan totoo, ba ay ano yang nandyan sa sablayan? Bakit mukhang sablay ang inyong plano? Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama